Posible nga ba na kunin ng San Miguel Beer na import itong si Miles Powell dito sa Commissioner's Cup? Sa ngayon kasi ang balita, gusto raw ng San Miguel Beer makuha itong si Benny Boatwright. Iniintay nila na ito'y bumalik. Pero ayon dito sa lumabas na artikulo mula dito sa Spin, ay hindi pa raw sumasagot itong si Benny Boatwright. Ang tagal na raw iniintay ng SMB at baka hindi na nila ito intayin pa dahil ang unang report, dapat daw Disyembre nandito na si Boatwright pero ngayon ay hindi pa raw sumasagot dito sa mga inquiry ng kampo ng San Miguel kung siya ay maglalaro pa o hindi. Kasi kung matatandaan ninyo ay nagre-recover sa Achilles injury itong si Boatwright at siguro pakiramdam niya hindi pa siya ready. Anyway, nagre-reach out ang San Miguel, walang comment yung kampo ni Boatwright, so mukhang ayaw na nilang subukan o ayaw na nilang intayin ito. So posibleng kunin ng San Miguel ngayon si Miles Powell. Si Miles Powell ay merong kontrata dito sa Chinese Basketball League pero pwede naman yung i-buyout ng San Miguel kung talagang gusto nilang makuha ito. Siyempre, undersized itong si Miles Powell kumpara dito sa malalaking import ng Commissioner's Cup. Pero nakita naman natin ito si Justin Brownlee, undersized din pero nagagawan pa rin ng paraan para manalo ng Ginebra. Plus, malalaki naman yung mga players ng San Miguel. Nandiyan si Fajardo, si Tautua, itong si Kahilig, si Brondial. So, hindi magiging problema yung pagkakaroon nila ng isang maliit na import. At itong kung si Miles Powell ang magiging point guard ng San Miguel, may solusyon na sila doon sa problema dito kay Chris Ross na hindi maka-score. So, magiging magandang addition dito sa San Miguel at magiging mahusay na import sigurado itong si Miles Powell. Kaya abangan na lang natin kung paano iba-buy out ng San Miguel Beer yung kontrata nitong si Powell dito sa Chinese Basketball League. Kaya ngayon, kung sakali nga na hindi maganda talaga ipakita nitong si Jabari Narcis sa susunod na game ng SMB versus Ginebra, malamang mapalitan na talaga ito at si Powell ang kunin. Malaki nga ba ang tsansa na itong si Isaac Go ay ibabalik ng Barangay Ginebra dito sa Terra Firma Jeep? Alam naman natin na iyan ay pwedeng mangyari. Dahil itong si Sidney Onbubere, kung natatandaan ninyo, nasa Northport Batampier yan, tinrade sa Barangay Ginebra kapalit nitong si Art de la Cruz. Pagkatapos, binalik din ng Barangay Ginebra itong si Onbubere dito sa Northport para dito kay Ben Adamos. So, wag na tayong magtaka kung ganyan ang gawin dito kay Isaac Go na ibalik din dito sa Terra Firma Jeep at ang magiging kapalit naman si Kay Marcarino. Ito kasi si Isaac Go ay ang balita ay magkakaroon to ng return dito sa Ginebra mga late January daw pero hindi pa tiyak kung 100% ang kondisyon niya. Kaya ngayon yan ang problema nitong Barangay Ginebra kung ano ang gagawin nila dito kay Isaac Go. At sa tingin nga ng karamihan para nagkamali ng kuha Ginebra at dapat instead na si Isaac Go ay ito si Kay Marcarino na lang ang kinuha nila. Totoo, itong si Isaac Go siguro mas maganda opensa niya kay Carino pero pagdating naman sa depensa mas maaasahan ito si Kay Marcarino at yan ang parang naisip ngayon itong si Coach Tim Cone. Kaya wag na tayong magtaka kung sakali nga na itong si Kay Marcarino ang kunin nitong Barangay Ginebra na papalit dito kay Isaac Go. At sigurado naman ako napapayag din itong Terra Firma Jeep kung sakaling ganyan nga ang maging arrangement nila. Alam naman natin na Terra Firma, madaling kausap yan. Ng SMC. So abangan natin, baka sa mga susunod na araw dito sa bagong taon na papasok ay magkaroon ng trade ng Ginebra at Terra Firma kung saan ibabalik si Isaac Go kapalit ni Kay Marcarino. At kapag ganyan ang nangyari, sigurado na magiging masolido ang front court nitong Barangay Ginebra. Ang Magnolia Chicken Templados ngayon ay merong mga malalaking desisyon na gagawin dito pagpasok ng New Year. At yan ay kung mananatili pa sa pwesto itong si Coach Chito Victolero at kung magpapalit pa ng import at kung merong mga trades na gagawin. Sa ngayon kasi itong Magnolia Chicken Templado, siguradong may pressure na dyan, lalo na kung sila ay hindi pa mananalo. Ang susunod na game kasi ng Magnolia ay kontra dito sa Terra Firma Jeep, so may panalo na sila dyan sigurado. Unless talagang mag-collapse itong Magnolia at matalo pa sa Terra Firma. Kung matalo yan sa Terra Firma, malamang mapalitan either to si Victolero o kaya itong si Ratcliffe. Sa ngayon, itong Magnolia, okay naman yung nagiging performance ng mga local players nila. In fairness, maganda pinapakita. Pero sadyang kinakapos lang talaga sila sa bandang huli. So mukhang coach na nga ang issue dito. Mukhang ang Magnolia, kinakailangan nating tandaan na itong si Tab Baldwin ay mag-expire na contract dito sa Ateneo.
At ang balita, si Norman Black daw ang kinukonsidera ng Ateneo na pumalit dito. So magiging available na si Baldwin bilang consultant if ever sa PBA. Alam natin hindi po pwede foreign coaches sa PBA, pero pwede namang kunin si Tab Baldwin bilang consultant itong Magnolia Chicken Templados. Kaya sa tingin ko, yan ang pinaka-practical na solusyon na gawin itong Magnolia. Dahil itong sitwasyon nila dito kay Chito Victorero, mukhang sabihin na natin na hindi ito sustainable. Hindi po pwedeng ganito na lamang ang performance palagi nitong Magnolia Chicken Templados. Kaya sa ngayon, dito natin masasabi talaga na itong Magnolia kinakailangan na magkaroon ng pagbabago. At ito ang may opening na nga, itong sabihin na natin malamang na pag-alis ni Tab Baldwin dito sa Ateneo Blue Eagles. Kapag yan nangyari, posible at dapat nang at least mag-offer man lang itong Magnolia dito kay Baldwin na maging active consultant para naman magkaroon ng coaching change dito sa Magnolia. Ito nga bang Converge Fiber Exercise ay susubukan kunin itong si Jason Perkins mula dito sa Phoenix Fuel Masters na ang balita ngayon ay baka magre-revamp na. Ito kasing Phoenix Fuel Masters halos nandito na sa ilalim ng team standings natin at walang improvement yung laro. At syempre yung mga veterano nila katulad nitong si Jason Perkins, ang gusto niyan ay at least makaabot man lang sila sa playoffs. Pero kahit dyan mukhang nahihirapan. Kaya sa ngayon, huwag na tayong magtaka kung talagang ganyan nga ang mangyayari at susubukan ito na kunin itong Converge Fiber Xers. Ang bentahe kasi ng Converge dito, unang-una, marami silang pwedeng i-offer na big men dito sa Phoenix kung magre-revamp ang Phoenix. Maraming bata silang big men katulad ni Ben Phillips, pwede nilang ibigay yan. O kaya itong si Pau Havillonar para dito kay Jason Perkins. So isipin nyo na lang kung meron kayong Jason Perkins, Justin Arana, plus meron ka pang Justin Baltasar dito sa iyong front court. Kung sakasakali, magiging mas malakas itong Fuel Masters kapag ganyan ang naging sitwasyon. Dahil lalong lalaki yung lineup nila pagdating dito sa Philippine Cup. Kaya dito si Jason Perkins din syempre gusto niyan makaabot ng playoffs at nakikita naman niya ang nilalaro nitong Converge Fiber Xers. Seryosong manalo Converge, nakita naman natin yung performance nila. At yan ang dahilan kung ba't maraming naniniwala na ito talaga ang team na magiging ready na lumaban dito para sa sabihin na natin manalo sila ng malalim dito sa playoffs. Kung sakasakali na makaabot ng playoffs ang Converge, siyempre hanggang saan kaya? Quarter, semis, finals, kampyonato. Yan ang hinahanap ni Jason Perkins. Kaya huwag na tayong magulat kung maging interesado siya dito sa ino-offer ng Converge Fiber Xers. Kaya ngayon, dito natin masasabi talaga na magkakaroon ng matinding presyo dito sa Phoenix para i-trade na itong si Perkins dito sa Converge. Lalo na kung maganda ang i-offer nitong Fiber Xers para sa kanya. Shoutout kay Joseph Pineda, Jonel Alagon at Celino Valles family, Alicia Garcia, Michael D, Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang. Binabati din natin si Anthony Alon, Katsakino Dokusin, RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Enju, Dexter Domer, si Daryl Manlangit, pati na rin si Malyaria Mascarinas, si Dalmacio de Guzman, at ng iba pa natin na mga taga-subaybay.